Okay, alright yan. Welcome back sa Rapido TV. At kumusta po mga kaibigan? At ito nga, mga dating PNP official na sa ngayon po ay nasa Kongreso na binuking po itong mga ginagawa ng mga PNP na mga tanim ebidensya. At alam po naman natin ang balitang ito ay matagal na rin po na marami sa ating mga kababayan ang naging biktima nga nito pong mga ginagawa ng ating mga ilang PNP na magtatanim po ng ebidensya. Kaya marami po ang maging mga kawawa nating kaibigan, lalong-lalo na po yung mga wala pong kakayanan na mga kaibigan po natin, no? Ang mga naging biktima po dito. Kaya dito po sa atin pong panuorin ngayon ay binuking po ng dalawang congressman na si Congressman Acop at si Congressman Busita. Kaya wag na po natin patagalin at panuorin po natin ito mga kaibigan. If I may. Sige, go ahead. Mr. Chair, napakaganda po na nalalaman ito ng ating mga kababayan. Yes. So, Dahil nababasa ko po na ito daw hearing natin ay naglulukuhan lamang. Drama lang. At least, kasi mga decision na Mr. Chair, again, napakaganda po na nalalaman ito ng ating mga kababayan. Dahil marami po nagko-comment, nagsasayang lang daw ng oras dito itong ating ginagawa. Na hearing lang ng hearing, wala namang result. Hindi mga So at least, Mr. Chair, yes, Congressman. especially yung mga House Resolution authored by Honorable Congressman Acop, alam ko kasama po diyan sa mga naparusahan ng mga personnel ng PNP. Okay, so Congressman Busita, you were right. At ito nga mabuti na rin na meron na tayong live, no? Hindi katulad ng dati mga panahon pag nag-iimbestiga tayo dito, hindi nila nalalaman yung totoo. But this time, we have to put it in the right perspective that the PNP as well as the NAPOLCOM, they are doing their jobs, ano? Ang problem lang ay hindi na ma-magnify sa media. Sometimes ang nagma-magnify ay yung mga kalokohan lang talaga. Ganun naman usually ang gusto ng tao yung mga controversial issues That's the reason why akala nila walang ginagawang maganda yung ating mga PNP sa NAPOLCOM. As a matter of fact, the NAPOLCOM also issued yung mga na-dismiss nila the last hearing, Pero it was not highlighted, And yun ang masama. Akala nila totality ng PNP ay ganon. Ito nga, nung binabasa natin dito, ang dismissal nila ay umabot na ng 6,815. Yung for the whole from the 2016 up to 2022. At yung sa ano naman po, sa dismissal mismo, tinanggal sa serbisyo 6,815. Pero yung meron demotion, may suspension, merong siyang forfeiture of salary, reprimand, restriction, saka yung mga withholding of privileges, umabot yan ng total ng 26,296. So marami-rami na rin po at hindi naman natutulog ang inyong gobyerno. And that's the reason why we're conducting investigation like this para one of the deterrent also, di ba? At I hope na makatulong to. And we are encouraging our community to report to us. And even those yung mga members ng PNP na kapag meron kayo nalalaman na ganitong klase ng mga katiwalian, you tell us para we can investigate on this matter for be a part of the good governance that our administration is trying to implore to all of us. Okay? Mr. Chair, so very clear na hindi po kinukonsente ng PNP ang tiwali sa hanay, na maliit na porsyento naman. Mr. Chair, may I respectfully request dito sa PNP na maganda po siguro may publish ito in every unit of the PNP. Dahil nung nasa serbisyo pa po ako, hindi namin nababalitaan yan So maganda po siguro, Mr. Chair, may publish ito ng PNP in every unit nationwide. Thank you, Mr. Chair. Well, Congressman Acop will clarify something on those cases that been lingering sa mga ibang agency. Sige, go ahead, Congressman Acop. These statistics presented, Mr. Chair, came from the Philippine National Police. Yes, Congressman. That is correct, Mr. Chair.
Yes, and these are the cases investigated by different disciplinary authorities Only of the PNP PNP, disciplinary. and it would Mr. Chair. include IAS. Yes, Mr. Chair. Does it include the investigations conducted by NAPOLCOM? No, Mr. Chair. Separate po. Meron po ba kayong data nun? The NAPOLCOM has the data, Mr. Chair. And meron din po kayong data doon sa mga sinisentensyahan ng pleb? Only those cases resolved by pleb, yes, Mr. Chair. Is But those still pending with the pleb and other disciplinary authority outside the PNP, wala pa po, Mr. Chair. Nalalaman po ninyo yung mga sinisentensyahan ng pleb? Yes, Mr. Chair, pag pinapadalhan po kami ng order nila. Are with they implementation order. included here in your statistics submitted to the chairman? Only PNP. Tinatanong lang kita, No, Iha. Mr. Kasama Chair. ba yung mga nasentensyahan ng pleb dito sa statistics na binigay nyo kay chairman? No, Mr. Chair. Galing so- talaga ni kung ako. Kasi isang tanong dapat, isang sagot lang. Hindi na po yung dami pang pasikot-sikot. So, you're not giving us a true picture of the number of policemen investigated and meted penalties. Kasi, yun lang inimbestigan ng pulis ang binigay nyo eh. Yung sinentensyahan ng pleb, yung sinentensyahan ng NAPOLCOM. You're not giving us a true picture of how many policemen, kung ilan pulis ang nabibigyan ng penalties. Tama. So we want you to submit yung statistics dito. Yung number of policemen meted penalties by the different investigating bodies insofar as the police force is concerned. Kasi ang dami nag-iimbestiga sa pulis eh. Ito nga lang ang ahensya na napakarami. Wala pa rin kayong statistics doon sa inimbestigan ng ombudsman. Oh, ito lang ang ahensya ng gobyerno na napakarami ang nag-iimbestiga. Yung police force. Nandyan yung pleb, nandyan yung IAS, nandyan yung NAPOLCOM, nandyan yung ombudsman. Kung minsan, sumasali pa yung NBI. Di ba? So kindly give us the data as requested by the Honorable Busita, yung tamang sitwasyon talaga para malaman naman namin kung ano talaga ang tunay na sitwasyon. Right? We will comply, Mr. Chair. Yes. Now, may I ask NAPOLCOM, is there a NAPOLCOM resolution that mandates the protocol for the conduct of bypass operations on illegal drugs? Your Honor, it is contained in the 2021 PNP operational procedures. We have entrusted that to that level, Your Honor. Okay. How is it conducted? Kasi napakarami na pong reklamo ang nakakarating po sa aking opisina tungkol doon sa alleged illegal bypass operations conducted by our police force. Totoo yan. And this committee has already investigated 2 of them already. Your Honor, we have recently conducted a workshop with the PNP leadership, with the Directorate for Investigation and Detective Management. And we have also conducted an orientation on the Unified Manual on the investigation of and prosecution of drug cases under in 2020. And this has been sternly reminded that the PNP as to why is it that up to this time the Section 21 of the Chain of Custody Doctrine has not been implemented. It has been reiterated in People versus Lim, reiterated in Nispero versus People, and in People versus Casa. And we are now trying to review the organization of Philippine Drug Enforcement Agency as to why these things has been persistently happening. We are also mindful of the
success rate of the cases filed before the various courts nationwide as to why these things are not being taken care of. Your Honor. Kaya po nagtatanong itong representation na ito dahil ang napapansin ko, unang-una, pag may nahuli, kung minsan ginagawa palit ulo o kaya nagtuturo ng iba. Yun ang kasama sa MO nila. Tama po yan mga kaibigan, no? Di ba? Minsan mapansin po natin mayroon pong mga pulgay. Yung inventory of the alleged illegal drugs taken ay nangyayari sa ibang lugar. At doon po, ipinipresenta lang doon sa mandatory witnesses like a member of media and a member of the local government unit in the area. Kung ganun ang mangyayari, how do we determine whether nasa lugar o nasa patakaran yung pag-perform nila ng drug bypass operations? Lalong-lalo na kung walang, sinasabi ni Honorable Busita, walang body camera o kaya walang ARD or alternative recording devices as mandated by the resolution of the Supreme Court. Yes, Your Honor. Nandoon po sa 2021 na POP, yung word na immediacy, kung sakali pong warrantless arrest o yung bypass operation, kinakailangan available na yung insulating witnesses. At pagkatapos yung arresting officer o yung poster buyer, kailangan i-mark agad yung shabu o yung subject ng bypass operation. Immediately kailangan po ma-establish yung chain of custody, ma-turn over ito doon sa investigating officer at doon po magkakandak ng immediate din upon confiscation ng drugs. Dapat merong inventory at photographing in the presence of the accused o yung persons arrested in possession ng drugs. At dapat po ito nakukuha ng camera. At kung ito naman po pursuant doon sa search warrant, kailangan meron ding body worn camera para ma-establish din po yung chain of custody from the time na mark yung shabu hanggang magkaroon ng inventory at photographing kasama yung accused, and then hanggang ma-turn over po ito sa chemist hanggang makarating po doon sa husgado po. Ito po ay paulit-ulit na pinapaalam doon sa mga pulis. At ito po yung naroon sa Section 21 din at nandoon sa Unified. At kung ino naman po ito ini-implement sa baba, bago naman sila mag-bypass operation, kailangan meron din silang pre-operation clearance at coordination sa PIDEA. At yung kung sakali man magkakaroon na ng bypass operation, kailangan meron din itong documentation from the time it was planned up to the time it was effected. Napakalinaw po at napakahigpit ng requirements. Subalit siguro po doon sa Command Responsibility Doctrine, hindi ito na ikakascade ng ilang mga officers na nag-a-attend doon sa training, at yung mga patrolman at yung mga non-commissioned officer are solely relying doon sa mga commanders ng kanilang mga unit. Kaya we are also trying to impose upon them yung command responsibility. Why are these procedures not being cascaded and not being ensured that these are the norms of or the procedures in the conduct of bypass operation, Your Honor? Maganda po yung inyong proseso Pero unfortunately, it's not being followed. I think you have been invited to the investigations conducted by this committee insofar as illegal bypass operations are concerned. At nakita nyo naman na hindi tama yung ginagawa ng ating kapulisan. Unfortunately, yun ang nangyayari doon sa mga istasyon. Ginagawa nila yung palit ulo o kaya dagdag ulo. Yung nahuli nila, nagtuturo, ginagawa nila ng paraan na mahuli rin yung idadagdag ulo o kaya ipapalit ulo.
It is very unfortunate. Kasi hindi ko alam kung bakit ginagawa ng kapulisan yun. Noong una, question na dahil doon sa kailangan may accomplishment na i-report yung istasyon. Kaya kung totoo yun na kailangan magkaroon sila ng parang quota na accomplishment, I think mali na yung ginagawa. Just to attain the quota and so far as accomplishment is concerned, Mr. Vice Chair. So nakikita ko, ganun na ang kalakaran doon sa mga istasyon. Kasi nung unang inimbestigahan yung incident na ito, napakarami ng sulat ang natanggap ng aking opisina at sinasabi, ganun din ang nangyari sa kanilang kamag-anak. Ganun. So, and as a matter of fact, the Supreme Court has already warned all the agencies concerned involving illegal drug operations. Kasi nadidismiss yung kaso dahil nga sa hindi pagsunod sa protocol na sinasaad doon sa ating mga rules and regulations. Thank you, Mr. Chair. So, okay, alright yan mga kaibigan, no? So, maganda po, no, ang ating narinig dito po kay Congressman Acop. Talagang itong si Congressman Acop ay gusto po niya talaga na yung pong ginagawa ng ating mga kapulisan yung nasunod po ang tamang proseso. Pero yun nga ang masaklap dito kasi halos lahat po, no, nating mga nakita po dito ngayon sa mga balita hindi po nila sinunod, di ba? Yung paliwanag po ng NAPOLCOM na yun na nga, no, marami pong proseso ang kanila pong dadaanan bago po nila gagawin yung pong mga bypass operation. Pero sa mga ginagawa po ng ating ibang mga kapulisan wala na po, hindi na po nila sinusunod, lalong-lalo na po pagkaalam po nila na big timer po yung kanila pong sasalakayin, di ba? Parang yung ang tinutukoy po nila doon ay hindi na po na mahuli nila yung mga suspitsado, kung hindi po yung makakamal po sila ng malaking pira. Yun po ang nakikita po natin dito mga kaibigan, no? Lalo na po dito po sa issue na ito, no? Ito pong mga Chinese national, no, na ni-read nga nila. Pero ang nangyari po ay hindi nga nila ito binasahan, no, ng Miranda rights at lahat po ng mga kapulisan ay busy po, no, na pumasok sa mga kwarto na hinahanap, no. At nung nga video natin napanood ay paglabas po nila, mayroon na pong kinarton-karton, no, na yun pala ang laman po ay pera mga kaibigan, no. Yun ang masaklap po dito sa ating ibang mga kapulisan. Iwan ko ba sa sahod nila, hindi naman siguro gaano kaliit po ang sahod kasi meron naman pong mga increase, no, ang ating mga kapulisan. Pero yun nga mga kaibigan ang masakit dito, no, hanggat ganito po ang gagawin po nating mga kapulisan ay patuloy rin po tayo na mga simpleng mamamayan na kulang ang tiwala dito po sa ating mga kapulisan. Kahit yung mga gumagawa po ng mga talagang totoong serbisyo sa bayan madadamay po dito po sa mga gumagawa po ng hindi maganda. Kaya sana po, no, na sundin po nila ang tamang proseso. Yun lang po naman, no. Kasi pagka mayroon pong mga kapulisan na sangkot at magkaroon po ng kaso, matagal po ang kaso, matagalan po kasi sabi ay susundin ang proseso. Pero pagka silang gumawa ng mga katarantaduhan, wala pong sinusunod na proseso. Yun po masaklap dito mga kaibigan, di ba? So ayan po, no, kung ano po inyong mga komento po dito, paki-comment lang po sa ating comment section. At kung nagustuhan po ninyo ang video nito, paki-like naman po. At salamat po sa inyong lahat, sa ating mga kabayan Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW. Palagi lamang po tayong mag-iingat. At see you po sa next video ko. God bless all of us.